Sandy Escolano, baka na-chogi na. Si Pangandaman kaya nasa na? Shoplifter, yan. Boss Bud, panalo, yan. Tahimik si Chabit ngayon. Baka nagpapahinga lang. Busy si Chabit na bilhin yung Miss Universe. Mga korap, magsanay na kayong matulog ng walang gising. Cara David, wish is coming to you. Baka nga, Ma'am Regine. Sir Badong, kung si Magalong tinira si BBM corruption, tapos biglang si Sara Dot na naman tinitira niya, tapos kumampoy sa... Hindi naman po siya... Eto po ililinaw po natin Hindi naman po sila kumakampi sa mga Duterte. Masyado lang... Ganito po kasi ang problema natin Ang totoong anti-corruption na lang ngayon, Duterte. Kaya pagka pumapabor sa atin, akala nyo, maka-Duterte na po sila. Hindi po sila maka-Duterte. Nagsasabi lang po sila ng totoo. Yun po yun Napagkakamala natin na yung mga taong nagsasabi ng totoo, maka-Duterte. Kasi Duterte na lang po yung, maka-Duterte na lang po, yung mga pro-Duterte groups na lang po yung nagsasabi ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Kaya po sila pag nagsabi po ng katotohanan, hindi po ibig sabihin na maka-Duterte na sila. Never po naman nagsabi na Duterte siya Napagkakamalian lang po natin kasi natutuwa tayo sa kanila. Halimbawa to si Libiste, hindi niya naman sinabi na ako ay Duterte. In fact, hindi po siya PDP laban, di ba? Kaya lang dahil nagsasabi sila ng totoo, natutuwa po tayo. Konti lang po sa gobyerno nagsasabi ng totoo Ayan, nasaan si Tambaloslos, JCC? Ano po yung ibig sabihin Air Shem Salsamsuya Nandi? Maita. Boss Bad, totoo po ba na sumunod na si Suarez kay Akop? Hindi po natin kayang ikumpirma yan. Yan po ay bali-balita pero mahirap pong ikumpirma dahil mga mediko lang po ang pwedeng magkumpirma niyan o kaya pamilya. Pero ang sinasabi natin, hindi na po sila mapakali ngayon lahat. Hindi po dahil sa nakukonsensya sila sa pagnanakaw, hindi po. Sa takot, lalo na nakita nila ang taas ng rating ni BP Sara. Ang laki po talaga ng pagkakataon na Duterte ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya talagang yun po yung pinag-aalala nila. Never silang nakonsensya na maging magnanakaw. Na hindi po sila, wala pong konsensya yung mga yan. Ang nangingibabaw po sa kanila ngayon ay takot. Dahil karma is coming. Sinabi na ni Kong Pulong na drama lang ang investigasyon sa flood control project. Correct. Pinklawan si Magalong, mas gusto niya si Jonel de Lima, Aquino at Kiko. Katatapos lang reunion namin at di maalis ang usapan sa inuman ang mga politiko. At sa nakita ko solid lahi namin, galit kay BBM at pabor maging presidente si BP Sara. Tignan nyo. Demoralize na daw 1K para di magastos ng mga magnanakaw yung ninakaw ng mga buhaya. At demonetize na daw. Alam niyo po, maganda pong pakinggan yan. Kaya lang po, eto tignan nyo ilang bilyon po yung 1,000K na yan. Ilang bilyon po yung nasa sirkulasyon. Palagay nyo na po, magkano po yung gastos natin sa pera? Paggawa po ng 1,000K. Magkano po? Hindi natin alam, di ba? Palagay na nating 100 na lang. Nanakawan na tayo, mag-aaksaya pa tayo ng perang bilyon-bilyon. 'Di ba? Maganda po siyang isipin Kaya lang, iniisip nyo pa lang, naisip na po yan. Iniisip pa lang natin, nailabas na po yan. 'Di ba?
Akala nyo ba pera pa rin yan ngayon? Sa tingin nyo ba yung tagal na yan na pinag-uusapan? Sa tingin nyo pera pa rin yan? Mm. Kung ikaw ba yung Magna, nakita mo na yan na pinag-uusapan natin. Mali-maliit ang pera. Sa tingin nyo, pera pa rin ba yan hanggang ngayon? Wala ba silang kakayahan na ma-convert yan? Wala ba silang ibang tauhan? Di ba? Ang dami na pong paraan ngayon. Pwede silang mag-invest sa crypto. Pwede silang mag-invest sa kung saan-saan na gumamit ng mga ibang tao. Pwede nilang, marami na pong paraan eh. Naiisip nyo pa lang yan, nakagawa na sila ng paraan para malinis na yung pera na yan. Hindi po stagnant yan na habang buhay o cash yan ha. Cash po yung, isipin nyo po, bakit po cash? Cash kasi para walang paper trail. Pag nasa kanila na yan, meron na silang mechanism how to launder money. Yung maruming pera, meron na po silang mekanismo para po yan ay luminis. Pinag-uusapan na po, ilang buwan na, mag-iisang taon na yata na pinag-uusapan yan. Wala naman. Magkakalahating taon na. Di ba? Kalahating taon na po na pinag-uusapan to tungkol sa pera. Sa tingin nyo, hindi pa nila na-convert yan? Pera pa rin ba yan? Tinatago lang ba nila yan? Kayo naman. No? Mas advance po sa atin mag-isip yan kung paano. Baka katatanggap pa lang ngayon eh. May kasunod ng operasyon yan. Paano naman maglilinis ng pera? Kaya wala rin po silbi yan. Mag-aksaya lang po tayo ng perang panahon. Hindi ko po kinokontra si Robin. Baka sabihin nyo, nakakarami ka na kay Robin eh. Kaya lang po, isipin nyo rin po kasi, hindi naman po libre yung pagpapagawa ng pera eh. Sabi nyo nga, billion-billion yan. Imagine nyo sa 10% na lang. Palagay nyo ng 10% po ng halaga niyan yung pagpapaimprenta natin. So 100 ang halaga. So 1 billion, magkano yung 10% ng 1 billion? 100 million. Nanakawan na tayo, mag-aaksaya pa tayo ng ganong kalalaking pera para gumawa tayo ng paraan nalinis na nila yung pera na yan. May nabasa ako rito. Baka naibili na ng ginto. Na-convert na sa ginto yan. Kaya mahal ang ginto ngayon. Pwede, di ba? Ang dami pong paraan eh. Bumili ka ng maraming ginto. Tatanungin ba sa'yo? Yan sa ungpin. Wala pong tanong yan. Ito ba'y pera? Baka pera to na galing sa... Pag nagbayad ka po, bumili ka ng ginto ron. Milyon-milyon po ang transaction dun ng gintuan. Hindi naman po. Yung mga nasa labas, yan, barya lang, mga 100,000 lang. Pero yung nasa loob, kung na-convert na po yan sa ginto, ipagbabawal na rin natin. Mas matalino sila sa atin, kaya nga sila bilyonaryo sa pagnanakaw eh. Ano sabi ni para maunawaan mo yung criminal mind, dapat mag-utak criminal ka din. Okay. Si Bonjing and kasunod kay Akop, dapat dyan puwersahan ng pababain si BBM saka mag-imbestiga. Bakit nyo papapuwersahin? Hayaan nyo po silang atakehin hanggang 2020. Ang
Ang dami na ngang inaatake. Gusto nyo pa isahan? Hayaan nyo po yung, alam niyo yun, yung, ewan ko lang kung kayo halimbawa na lang, eto na lang yung pamilyar sa atin. Kasi yung pagnanakaw, hindi tayo mga magnanakaw. Yung pamilyar sa atin, yung mga naniningil ng utang, yung malapit na, yung hindi naman, yung mga legal na utang, yung umutang ka ng pabahay sa Pag-ibig, tapos magkakatapusan na, uy, wala pa tayong panghulog ng bahay. 'Di ba? Yung anxiety na kapos ka, walang panghulog, dumating yung sulat ng Pag-ibig, pinapupunta ka sa Pag-ibig dahil 3 buwan ka nang hindi nakakahulog. Yung ba mga ganun, ang bigat po dalhin nun, di ba? Huwag na yung pagnanakaw kasi wala namang magnanakaw sa inyong mga nakikinig. Mabigat pong dalhin sa ano yun sa dibdib. Yung, naku, bayaran na naman. Sila po, hayaan yung bumigat yung mga dibdib nila. Naku, ang taas na naman ang rating ni BP Sara. Talagang magiging presidente niya. Yari ako. Ang daldal ko pa naman bumanat dyan. Ang lakas pa naman ng loob ko nung binabanatan ko yan si BP Sara. Eto po, tignan nyo. Halimbawa kami, may dala, 'di ba nung pag magpupunta po tayo sa ibang bansa, siyempre may dala kang pera, 'di ba? Peso. Kasi naibili halimbawa Hong Kong dollars. Ang dami pong palitan ng pera sa Hong Kong. Wala naman pong question doon pag nagdala ka ng piso, halimbawa 1,000. Pwede ka po magpalit ng mula piso, Hong Kong dollars, bibili ka. Oh. Yan po ba magtatanong po yung mga yung mga papalitan mo ng pera doon? Saan galing tong pera mo? Magpapapalit ka ng 100,000 pesos. Saan galing tong pera mo? Papalit ka rin sa mga Indiano sa Hong Kong. O, dyan din sa Vietnam, ganun din. Piso lang din pinapalit natin. Tinatanggap naman nila. Imagine niyo yun. Sa tingin niyo ba? Bakit ba nakaalis dito yung mga eroplano, private jet na mga yan? Wala bang laman yun? Sa tingin niyo walang laman yung mga private jet na yun? Isip-isip din kayo. Na kaya kita nyo, sige, raid din natin. May nakita bang pera? Wala na. Naiisip pa lang natin, na-convert na nila yan. Pwedeng ginto, pwedeng crypto, pwedeng bumili sila ng mga mamahaling painting. Ari-arian sa ibang bansa, correct. Ang higpit ng AMLAC nung ako nagpapatayo ng bahay dyan sa Pinas. Mahigpit talaga yung AMLAC sa mga deposito sa bangko. Kaya nga cash basis sila . Ang laki naman ng bonus nila, 2 million. 2 million times 300 is 600 trillion. Hindi naman po trillion. Hindi naman po trillion. 600 million lang po. Nabili na yung mga ari-arian sa ibang bansa. Bali, ibig sabihin, kung si Magalong nung nag-investigate ng flood control sa Davao, meaning, hindi siya pro at anti-Duterte, just doing his job, tama ba? Hindi po. Dilawan po siya. Dilawan po siya. Hindi naman niya po kinakailan na dilawan siya . Dilawan po si Magalong. Yung palang gusto nyong sagutin ko. Meron bang dilawan na pro Duterte? Meron. Believe sa Duterte, dilawan. Si Rowena Guanzon. Dilawan po sila. May mga, alam nyo, may mga ano po yan . Kasi sa atin, personality lang. Pero beyond po, meron po silang mga, anong tawag dyan? Ideology. Yan, na
Mahirap po i-discuss dahil para mas madali lang po, yan, dilawan po siya. So hindi po siya pro or anti-Duterte, dilawan po siya. Pag yung dilawan po nagsabi ng totoo, natutuwa tayo. Katulad si Drillo, sasabihin nyo bang pro Duterte yan? Pero nagsabi po siya na kaya hindi nilalantad yung Cabral Files dahil sangkot yung palasyo. Hindi ba tayo matutuwa pag may dilawan na nagsasabi ng totoo? Natutuwa tayo hindi dahil dilawan sila. Natutuwa tayo dahil sa sinasabi nila. Nalilito kasi kayo porkit pabor sa atin yung sinasabi, Duterte yan. Hindi po. Bali, yan. So money heist buds ang datingan. Pasensya na po, hindi ko po masasagot yung money heist kasi nabalitaan ko lang siya. Hindi ko po siya napanood. May mga gustong-gusto ko pong panoorin yan para maunawaan ko lang kung bakit sikat yan. Pero nawawalan po ako ng time na magsimula. Yun po. Hindi ko po ako makakapag-react kung money heist dahil hindi ko po napanood yung money heist. Maniwala kayo kay Magalong, inggit lang yan sa kamal ng bilyon. Boss Buds, nasa hospital si Bonjing kasama si Noli De Castro. Malapit na daw mamaalam. Yan yung sinasabi natin. Di ba? Hindi nyo maliligtasan ang karma. Good karma din. Kaya pag gumawa kayo ng mabuti sa kapwa, good karma kayo. Kaya yung iba, ano nyo, di ba? Oh, bakit yung sila? Kumikita yung mga kahit mga bugok, yung mga troll. Matatapos din yan. Alangan namang bayaran pa rin sila after ng amo nila.